So ngayon naman, i-discuss natin ang Executive Order number 51, also known as the Philippine Milk Code. So, importanteng-importanteng ito kasi pinoprotektahan niya ang pagpapasuso at pinopromote niya ang health of infant and mothers. So, ang objective natin today is explain how breast milk substitute are promoted, identify the key rules of International Milk Code, understand the problems with donation and free samples, and recognize the violation of the code indicated actions when violated or violations are identified. So, the code. Ano ba yung code? So, in 1981 kasi, the World Health Assembly adopted the code to control the marketing of breast milk substitute. The code focuses on on how these products are promoted, and it covers all breast milk substitutes for ages up to 36 months old, including infant, follow-up, and growing up milk, and it also includes other foods and drinks for infant under 6 months, as well as feeding bottles and kits. So as key legislation and regulation for infant and young child feeding, ginawa niya ang Executive Order number 51, which is your Philippine Milk Code of 1986. So, EO 51 was created bakit? Because breast milk is the best and safest food for babies. So many babies got sick because of improper formula feeding. Kasi aggressive advertising make the mother believe na mas better yung formula feeding kesa sa breast milk. That is why the government wanted to make sure that the mother received the correct and unbiased information about infant feeding. So, ang Executive Order 51, ang layunin nito ay ligtas at sapat na nutrisyon para sa sanggol. And ang EO 51 ay ihinalin tulad din sa International Code of Marketing and Breast Milk Substitute. So, kung saan binibigyan ng proteksyon na ang ligtas at sapat na nutrisyon para sa mga sanggol ay maibibigay sa pamamagitan ng pagpapaprotekta at pagtaguyod ng pagpapasuso ng ina at pagsisiguro sa tamang paggamit ng breast milk substitute at breast milk supplement. So, ang EO 51, ipinatupad naman ng DOH ang Administrative Order number 2006-0012 o ang Revised Implementing Rules and Regulation of Executive Order number 51 noong 2006 upang garantisahin ang pagbibigay ng proteksyon sa pagpapataguyod sa kahalagahan ng gatas ng ina at ang pagpapasuso ng mga ina sa kanilang mga anak. So ano ba ang sakop ng EO 51? Ang EO 51, ito ang mga produktong nasasaklaw ng batas. So meron tayo diyang breast milk substitute kasama na ang infant formula, bottled complementary foods, mga produktong gatas na tinitimpla, chupon o teat, bote, mga pagkain or inumin at iba pang produktong gatas kung kailan pinagbili o pinakilalang naaangkop, meron man o walang pagbabago para sa kabuoang kabahaging kapalit ng gatas ni ina. Mga karagdagang pagkain na ipinamimigay sa pamamagitan ng bote at mga botelyang gatas at chupon. So, same lang din. Ano ang ipinagbabawal ng EO 51? Pinagbabawal niya ang mga gawain ng mga kumpanya ng gatas sa may kinalaman sa breastfeeding. So, pinagbabawal din ang larawan ng sanggol at bata sa mga produktong angkop ng Milk Code, point of sale advertising, and promotion na naghihikayat bumili ng formula feeding. Pinagbabawal o paglabag sa EO 51 din ang paglulunsag o pakikilahok ng mga kumpanya ng breastfeeding or breast milk substitute sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapalaganap at pagtuturo ng breastfeeding. Pinagbabawal din ang special displays, discount coupons, premium rebates, and special sales bonus tie-in sales sa publiko. Kaya mahal ang ating mga formula milk, no? Mga ipinagbabawal ang pagtanggap ng
pinansyal, materyal na regalo o anumang uri ng samples ng produkto mula sa kumpanya ng gatas. Yan, ipinagbabawal sa mga healthcare worker, mga buntis, mga ina ng sanggol, taong bayan at lahat ng mga ina. Then, ipinagbabawal din at paglabag ang pagpapalaganap ng mga paggamit ng breast milk substitute. Halimbawa, pagreseta ng mga breast milk substitute na walang medikal o iba pang tunay na kadahilanan. Ang mga tindahan tulad ng sari-sari store ay hindi maaaring magbukas ng mga lata o kahon para sa tingi-tinging pagbebentang gatas. Paggamit ng mga healthcare workers o sa mga healthcare system upang mapalaganap ang impormasyon tungkol sa formula feeding. Mga ka mga kaalaman na nasasaad o nagbibigay paniniwala na ang pagpapasuso sa bote ay kapantay o kahigitman ng pagpapasuso sa gatas ng ina. So, ito yung Interagency Committee on Executive Order 51. You have your chairman, DOH secretary, members which are the DTI secretary, DSWD secretary, DOJ secretary, secretarian of the FDA. Tintuntunin sa donasyon ang mga donasyon o produkto at kagamitan na siyang nasasaklawan ng Milk Code ay higit na pinagbabawal. Ito ay kailangang isangguni sa Interagency Committee or yung mga nabanggit natin kanina. So, ang kaparusahan sa Executive Order 51, pagkakakulong ng 2 buwan hanggang sa 1 taon, pagbabayad ng multa na hindi bababa sa 1,000 piso at hindi mahigit sa 30,000 piso, at suspension o pagbawi sa lisensya. Yan. Yun lamang po. Together, we can make a mother-baby friendly Philippines.